Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. And happy anniversary sa Waipan Family Dubai. Thank you, Pastor Julius and the rest of all the Waipan family. Thank you for the privilege and opportunity na makasama nyo sa inyong araw ng paggunita, pag-alaala, at higit sa lahat ay yung araw na ito ng ating taus-pusong pasasalamat. At ako'y nagagalak at nawa ang mensahe na inyong maririnig in line to the theme that we have this afternoon for the glory of God ay mapagpala tayong lahat. Tayo na po yumuko at tayo na po'y pumikit. Aming Ama, samahan po kami sa mensahe na aming maririnig ngayong araw na ito. Araw na itinakda, araw na aming taus-pusong pag-alaala, paggunita ng iyong mga kabutihan, kagandahang loob, kahit na sa ganitong krisis, hindi mo kami pinabayaan. Pagpalain ang mensahe, naway maabot at naway maging malinaw sa lahat kung bakit kami merong ganitong tema na isineselebrate sa Thanksgiving Day nito. I entrust to you everything. Thank you so much for the wisdom, the anointing, and the power that we have today. We love you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, ngayon pong oras na ito ay mauunawaan po natin ang kadahilanan kung bakit po tayo ay nagse-celebrate, nagkakaroon ng araw ng pasasalamat sa Kanya at tayo po'y merong tema, it's about crossroads. Ano ba itong crossroads na ito? Ito ay masusumpungan natin sa lumang tipan sa Jeremiah chapter 6 verse 16. Samahan po ninyo ako. Jeremiah chapter 6, 16. At ganito po ang sabi, stop at the crossroads and look around as for the all godly way and walk in it, travel its paths, and you will find rest for your souls. But you reply, no, that is not the road we want. And may God bless the reading of His Word. Ano ba itong crossroad? Bakit ito ang inilagay na tema ngayong buwan na ito ng ating pagsasama-sama at paggunita ng Kanyang kabutihan? Alamin natin, diskubrihin natin para tayong lahat ay mapalakas, mapagpala, at tayong lahat ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa salitang crossroads. Ano nga ba ito? What are crossroads? Ano nga ba ito? At kung kayo po may mga notes, kung kayo po ay may mga ballpen, it's better. Because today, all of you will be empowered, all of you will be blessed, and all of you will be enlightened. Ano nga ba itong crossroads? Una, literally,
a crossroad is a road that crosses another. So siguro, di ko naman natatagalugin sa inyo yan. Yan ay dalawang daan na nag-cross. At ito ay malinaw na malinaw sa ating lahat. Literally, a crossroad is a road that crosses another. Para lalo pa niyo maunawaan at maintindihan. Next, it is a place where two or more roads intersect. So, talagang ito'y may pakanan, ito'y may pakaliwa, meron itong paharap, at pwede rin merong patalikod. So, yung mensaheng ito ng Diyos na panawagan niya sa kanyang bayang Juda, na tinatawagan ng Diyos ang kanyang mamamayan. Kasi sa chapter 6 ng Jeremiah, nakalimot, tumalikod ang bayang sinisinta ng Diyos. And God, even though the coming judgment or punishment is getting nearer, God's mercy is abounding, giving the nation of Judah a time to repent and go back to God. At masyadong nahihirapan po si Jeremiah rito. Instead na tumugon ang bayan, pawang kabaliktaran lahat. Kaya nga ang crossroad na sinabi ni Jeremiah, it is the place where two or more roads intersect. Ano pa? Figuratively, to be a crossroad is to be a stage in one's life when it is necessary to choose a path that will affect one's life in a profound way. Ibig sabihin, itong crossroad na ito, pag pinalakad ka ng Diyos dito, pipili ka because it will affect your life and even your destiny. Kaya dapat sa pagkaunawa at dapat sa pagpapasya ay kinakailangan natin ang tulong at galing ng lumikha para hindi maapektuhan yung ating kinabukasan. Ano pa? A crossroad is a place of decision. Kasi nga, ito'y pakanan, ito'y pakaliwa. Hindi mo maintindihan, hindi natin malaman kung saan nga ba tayo dadaan. Dito ba sa kanan? Dito ba sa kaliwa? Dito ba sa harapan? O dito ba sa likuran? So yan po ang crossroad. It's a place of decision. Pag nagkamali tayo ng pagpapasya, maaapektuhan hindi lamang ang ating buhay, kundi pwede rin natin itong ikapahamak at pwede rin natin itong ikalayo sa Kanya. Yung impending judgment going to the place of Judah, God is giving the nation of Israel a time. Is the same way today. Itong mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. At mamaya, madadaanan pa natin ang mga ito. Ano ba ang crossroad? It is a place of doubts and question. Yung mga, ito po ang crossroad is not just a place, but a place of doubts. Yung mga nangyayari ngayon, nakakapag-isip tayo. At napakarami nating tanong. And mostly, number one, why? No, Lord, bakit? Number two,
bakit nangyayari ito? Ano? Kaya, ang crossroads is a place of doubts and question. Kaya napakahalaga nitong gagawin natin kung bakit ito ang napiling tema, kasi ang isip ng tao ngayon ay talagang hati. No? We are now in a place of doubts and full of questions. Ano pa? Crossroad is a place where we wrestle and with conflicting voices. Ang dami-dami nating naririnig na mga tinig. At ang napakasakit, alam niyo naman, meron tinig ang the voice of the world or the voice of the people, your own voice, the voice of the enemy, and the voice of God. And the most tragic is the voice of your mother-in-law. Naku, mas matindi sa lahat yun. Ano po, mahirap labanan yon. So marami tayong tinig na naririnig, fake news, ito bang vaccine ay nakakasama o nakakabuti, plenty. At talagang yung 1 Kings 17, kung paanong nahahati ang Israel, kasi prevailing ang prophet Baal. At si Elijah, piling niya, nag-iisa na lang. Kaya ang hamon niya sa bayang Israel ay hanggang kailan magdadalawang isip kayo. Kung ang Diyos talaga ay si Baal, sumunod kayo. O ang Diyos talaga yung gumawa ng langit at lupa. So a crossroad is a place where we wrestle with conflicting voices. Ang dami nating naririnig. Ang daming mga tinig that makes us talagang pinanghihina tayo, a voice of condemnation, a voice of accusation, a voice wherein iti-turn down ka, lalo na nawalan tayo ng trabaho, maaari, natanggal tayo, nabawasan tayo ng sweldo, and yet, ang daming tinig tayong naririnig. And this is my advice to you, only the voice of God through His Word is the best and the greatest voice na pwede natin itong sundin. Ano ba? Ano pa ba itong crossroads? Ano po? A crossroad is a gate or access point. Itong crossroad ay pwede itong maging isang gate ito o isang daanan ito na pipiliin mo na magpapasya ka kasi ito ang magdadala ng magandang bukas mo. Ito ang magdadala ng magandang pag-asa sa atin. A crossroad is a gate or access point. Ano ba? Crossroad, it is a place of separation and goodbye. No? Ito yung karsada o ito yung daan sa kanan o sa kaliwa na maghihiwalay o maaaring magsasabing bye-bye. Maaaring nag-iisip kayo dahil sa nangyayaring pandemic na ito, aalis na ba talaga ako sa Dubai? Uuwi na lang ba talaga ako sa probinsya? At doon na lang ako magpapasimula ng maliit na hanap buhay? Ano ba ang magiging future ko as I stay in Dubai in the midst of this pandemic? So hindi mo malaman, ano? It's a place of separation o it's a place of goodbye. Kaya minsan ang isip natin nahahati at hindi tayo makapagpasya kung ano ba talaga ang tama at kung ano ba talagang daan ang ating tatahakin. And thankful tayo kay Pastor Julius
who received this message for you and me and for all of us to be encouraged. Because this pandemic brought a lot of questions and separation. Magkakasama sa boarding house, medyo nababawasan na. Magkakasama sa trabaho, medyo nag-goodbye na. Bakit? Natanggal, nabawasan, ang dami-dami natin. At hindi natin alam kung kakanan tayo o kakaliwa tayo. Ano ba? A crossroad is the end of a chapter and the beginning of another one. Alam mo itong pandemic na ito, at kung tayo man ay labis na naapektuhan, ito ay another chapter lang ng buhay mo. Pero huwag kang susuko, huwag kang bibigay. God is not yet finished sa buhay mo. Hindi pa tapos. Kumbaga, ariin mo na lang na yung naranasan mo ngayon is the end of a chapter and the beginning of another one is coming. Mas maganda, mas makabuluhan, at mas masaya. Gawin na lang natin positive ang lahat ng mga challenges na ating nararanasan sa mga ganitong panahon. Ano pa? A crossroad is a critical moment. Bakit critical? Kasi sa panahon nga ng Israel, dahil prevailing yung napaka-powerful ni Jezebel at ni King Ahab, ang prophets nila ay 850. Talagang ipinapatay ang mga propeta ng Diyos. Parang piling ng Israel, ang Diyos ay walang magawa. Ang piling ng Israel, ang Diyos ay natalo. And yet, even the single prophet Elijah, kahit siya po mismo, ay nakapagsabi, patayin mo na lang din ako. Pati si Elijah, too much affected din. Kaya doon sa crossroad ni Elijah, ang napili pa nga yung kaliwa. Bakit? Kasi, Lord, patayin mo na ako. Kasi nag-iisa na rin lang naman ako. And yet, the voice of God spoke to His servant. Nagkakamali ka. Hindi ka nag-iisa. Meron pa akong libo-libong mga propeta na hindi lumuhod kay Baal. Kaya, ano ibig sabihin nun? Merong hindi alam ang propeta na inire-reserve ng Diyos na hindi alam ni Elijah yun. Kapatid, ganun din. This is my advice. The crossroad the Lord gives you and me, choose the right. And God says, choose, walk on it. Yun daw ang lakaran natin. Yung daan na ipinapipili ng Diyos. Bakit? Critical Pag namali tayo ng pili, ikapapahamak natin. Ano pa? It can be a place of crisis. Yan. Talagang a crossroad can be a place of crisis, where the pains of yesterday connects to the hope of tomorrow. Lahat naman tayo rito na sorpresa. Lahat naman tayo rito na gulantang. Lahat naman tayo rito na apektuhan. Not only one nation, but globally. Alam nyo, sa Maynila, ang daming mga pastor ding namatay. Ang dami mga simbahang nasara. Ang dami mga staff na mga simbahang inalis din sila. Bakit? Kasi wala na rin masustain dahil walang pumapasok na income sa church. At kayo na mga nandiyan pa sa Dubai, naiwan, kahit nabawasan ang sweldo, at least mayroon pa rin tayong work at mayroon pa rin tayong permit to stay. Na para bagang yung nangyayari sa iyo ngayon, parang yung kahapon ay parang nakakonect ito
sa iyong hinaharap, kapit lang tayo kapatid. Huwag tayong bibitaw. Tayo lang ay lalong humawak sa salita ng Diyos. May Isaiah 41:10 tayo. Do not be afraid, for I am your God. Ano po? Huwag tayo raw matatakot. Siya ang ating Panginoong Diyos. Ano ba ang crossroads? A crossroad is a place of opportunity. Alam niyo, itong mga ganitong panahon din naman, pwedeng i-turn around ng Panginoon. Nanood po ako ng balita. Isang matanda ang nagtitinda po. Nabudol-budol pa. Napakasama ng tao ngayon. Sipin nyo, matanda na, pinatulang pa. Alam nyo kung magkano lang ang nakuha niya? 600 pesos na pinagtindahan noong matandang nagpagod. It looks negative. It looks bad. Pero sa kanyang times of agony and worries and frustration, may nakapag-video po doon sa matanda. Ipinost ito sa FB. Nag-viral. Ang dami yung tumulong sa matandang nabudol. Alam nyo, yung 600 na nawala sa kanya ay napalitan po ng 12,000. Tingnan ha? Because a crossroad is a place of opportunity. Maybe your mess will become a message. Your test will become a testimony. Your grass will become a grace overflowing. Hindi natin alam. Be positive, wife and family. Huwag tayong paa-apekto. Because crossroad is also, even though there is a pandemic, a crossroad is a place of opportunity where the road ahead offer promises. Huwag natin makita yung ngayon lang. Makita rin natin yung magandang inihahanda ng Diyos. Parang ganito lang ang nararanasan natin Parang ulan ng ulan, napakatagal na, pero huwag mo kakalimutan, sisikat din ang araw. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ano ba? A crossroad is a point in your life where you have several options that you need to wait. Ayan. No? Ang crossroad ay isang bagay ito sa buhay mo na ikaw ang mamimili, na kinakailangan titimbangin mo. No? At kung ako ang magpapayo sa iyo, ay napakaganda nitong talatang ating babasahin mamaya pa lamang. Ano po ang sabi? Ano po ang sabi ng kanyang mga salita? Di ba? Dito sa nararanasan natin ito, binibigyan tayo ng Diyos ng option. At parang sinasabi sa iyo, tinitimbang mo, anak, kakapit ka pa ba? Anak, kaya mo ba bang manampalataya sa akin sa gitna ng mga nararanasan nating hirap? So maninimbang ka, huwag kang padadaig, pipiliin mo pa rin ang daan na dapat mong lakaran. Ano pa? Each option will lead you and me to a different destination or goal. Kaya nga yung mapipili mo, yun ang magdadala sa iyo sa magandang bukas, sa magandang pangarap. At ako na nagsasabi sa iyo, through Jeremiah 6:16, walk on it. Doon ka lumakad. Alam niyo itong old paths na to, sa lumang tipan, doon pinalalakad. Sinasabi ng Diyos, kung ayaw niyong maranasan ang parating kong galit, dumaan kayo sa old paths. Ano yung old paths? Ito yung daan ng katwiran. Ito yung daan
papunta sa Diyos. Kaya wag pa rin tayong bibitaw, mga kapatid. Kaya napakaganda ng ating tema ngayong anibersaryong ito. Ano ba? Each path to a different place. Ano po? Ang crossroad, may pakanan, may kaliwa, may harap, may likod, pero magkaiba ng lugar. And God is saying to you again and again, choose the ancient path and walk in it. Doon tayo lalakad pa rin. At yung daang yung pipiliin mo, yung daan na maglalapit sa Diyos. Ano ba? Crossroads are unavoidable. Talagang walang makaiiwas dito. Wala talagang makatatakas dito. Talagang makakaranas tayo talaga ng pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Ano ba? Every day, we make significant decision that will affect our lives positively or negatively. Tatandaan mo yung kapatid, sa bawat araw na dadaan sa ating buhay, ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagpasya at makapamili. Ito may negatibo, ito may positibo. Piliin natin ang negatibo, meron niyang balik din sa iyo. Pero pag pinili natin ang positibo, mas matindi rin ang balik ito sa atin. Ano ba? The straight road has now split into two or more. Kaya nga yung daan na diretso, pwedeng mahati ito. Mahati ito at maging apat at parang ang naging krus. At hindi mo ngayon malaman. Hindi mo malaman ngayon kung saan ka pupunta. Hindi mo malaman kung saan ka dadaan. And the Lord said to you, if you want the right path, Jesus said, I am the way. Ako ang daan, piliin mo. Bakit? Ako lang ang makatutulong sa iyo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo, and this is the question God is saying to you. Which decision will you make? Ano ang pagpapasyang gagawin mo ngayong hapong ito? Looking left, looking right, looking back where you came, and looking straight ahead. Kaya nga sabi ni Lord, walk in it. Lakaran mo pa rin yung pinasimula ng Diyos sa iyo, doon ka pa rin dumaan. Kasi ang magandang bagay na pinasimula ng Diyos sa iyo, tapat siya, tatapusin niya ito. He who began a good work in your life, He is faithful to complete it. Kaya kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Why pan? Hindi pa the end. Nagsisimula pa lang tayo sa magandang pwedeng gawin ng Diyos. Ano ba? Where do you turn? Saan ka pupunta? Kanan ba? Kaliwa? Harapan ba? O liko? Saan ka banda pupunta? And do you turn back to where you came? Choose a path to follow. Or do you stand around in the middle? Mahirap naman yung hindi tayo pipili at tatayo na lang tayo doon sa crossroad. Walang mangyayari. Alam niyo, pag nag-self-pity tayo, pag nawala na tayo nagiging hopeless tayo, nagiging negative tayo, para tayong tumayo na lang sa crossroad. Wag!
Pag nag-self-pity, negative tayo, wala tayong mararating. No, walk in it. Ilakaran pa rin natin yung ipinalalakad na sa pasimula pa'y doon na tayo nagsimulang lumakad. Kapatid, ano pa? Which road? The right one? And what is the consequence of choosing a decisive path? Siyempre, alin ba? Kasi nga, mayroong consequences pag namali tayo ng pipiliin. Ano po? At ano pa? And today, you may be standing at a crossroad. Parang, Bishop, parang nakatayo ako, hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon. Uuwi na ba ako? O mag-i-stay pa ako rito kasi napakaliit naman ang sweldo ko. Bishop, ako ba ay kinakailangan siguro makapiling ko na yung aking pamilya. Kahit paano, kakain kami. Pero magkakasama kami, masaya kami. Maraming nakatayo ka ron at hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin mo. Ano po? You are standing at a crossroad. Your crossroad could be one to decide your ministry or career path. Talagang pagpapasyahan mo yan. Ako ba ay mag-i-stay pa sa church o aalis na ako sa church? Siyempre, pag umalis ka sa church, may consequences yan. Pag nag-stay ka sa church, siyempre, may consequences din yan na punong-puno ng pagpapala. Kasi sa panahon ng krisis, wala na talaga tayong pwedeng yakapan at pagtiwala. Kaya huwag tayong aalis. Ano pa? It could be the start or end of a relationship. No? Talagang medyo matindi na talagang ikaw ay pwedeng mauwi. Pero meron ka pa namang simbahang madadaluhan pag-uwi mo sa Pilipinas. Ang wag mo lang gagawin ay pipiliin mo na siya'y kalilimutan mo. Ano po? Bakit? Because your crossroad could be a choice. Making a change right now or it will be too late. Mahirap, kaya dapat ngayon ka na magpasya. Ngayon na tayo kinakailangan gumawa ng isang solidong desisyon. At kung ikaw ay ngayon lang nakapakinig, this is the right path. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. At kung ikaw naman na kay Jesus na, kumapit pa tayo ng todo sa Kanya. Lalo pa tayong magmemorya ng Kanyang mga pangako. Kasi God will supply, not your wants. God will supply your needs. Ang pinupunuan ng Diyos, hindi yung wants. Ang pinupunuan ng Diyos, yung needs. Because my God will supply all your needs, not wants. Ano pa? Your crossroad could be whether to start a business or hold on to your job. Di ba, no? Yung binanggit ko kanina, uuwi na lang ba ako at magtatayo na lang ako ng maliit na negosyo? O mag-i-stay pa ako rito? Yan, talagang nandiyan ka sa crossroad. Uuwi o mag-i-stay? Ikaw ay lilipat ng ibang company o mag-i-stay? Kasi pag umalis ka, baka wala kang makita, uuwi ka ng wala. So, nasa crossroad tayo at nakatayo, lalo na sa ganitong mga panahon ng pandemic. Perhaps you are in a crossroad where you are faced with the decision to stay where you are or move to another place. Para bang naiisip mo, siguro aalis na lang ako ng Dubai, pupunta ako ng Canada. Aalis na lang siguro ako ng Dubai, pupunta na lang ako ng Australia. Siguro aalis na lang ako ng Dubai, pupunta na lang ako sa ibang bansa. Yan, nakatayo ka sa crossroad at diyan ka mamimili
kung ano ang iyong pipiliin. At tatandaan mo, whatever you decide to do, it will definitely affect the course of your life and destiny. Maaapektuhan ang buhay mo, pati na ang pupuntahan mo. Kaya dapat magaling tayong pipili. At ang tinig ng Diyos, this is the old paths, walk on it. Ang bait pa rin ng Diyos sa atin. When standing at the crossroads, the one thing we really need is guidance. Nandiyan ang pastor, nandiyan ang church, nandiyan ang Word of God, nandiyan ang counseling, nandiyan ang YouTube for listening to other preaching, to other preacher. Why we are doing it? Because we are seeking guidance for the right path na iyo tatahakin. Ano po? God has a path for us. He promised to guide, instruct, and direct us when we are at the crossroad of life. Talagang diyan ka naman. Diyan naman natin maaasahan ng Diyos. Kung nakatayo ka at hindi mo alam kung ano ang pipiliin mo, ay nandiyan naman siya para ikaw'y gabayan at mapili mo ang tama. Tingnan niyo mo Isaiah chapter 30:21. This is the way, look at what God said. This is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Ano po? Ang sabi ng Diyos ay Kanya raw tayong makakarinig daw tayo ng tinig. Diyan ka anak sa kanan. No? God is available for the guidance that we need. Mag-separate lang tayo ng oras sa isang tahimik na lugar at ikaw ay nagmumuni-muni, gagawa ka ng desisyon kasi nakatayo ka sa crossroad. And remember, God will always give you direction. Ang maganda sa Kanya, pag binigyan mo talaga siya ng time, binigyan mo siya ng oras, talagang sinolo mo siya, inilaan mo yung araw na yon exclusively for Jesus only. I guarantee you, and even the scripture assuring you, you will find the right decision and the right direction. Kapatid, nawa ikaw ay napagpala at tatandaan mo, you need to sharpen your hearing ability. Ito ang panahon na patalasin natin ang ating pandinig sa sinasabi ng Diyos sa atin. Because God can speak to us in many ways. Through dreams, through vision, through God's Word, through preaching, through counseling, through reading the Bible, and hearing the small voice of God. Kapatid, huwag bibitaw, huwag susuko, huwag panghihinaan ng loob, piliin pa rin ang old paths na walang iba, direksyon niya papunta sa Kanya. Kung ngayon ka lang nakapakinig at kung ngayon ka lang din nakapakinig, mainam na tayong lahat magtaas ng kamay, tayo po'y yumuko at tayo po'y sumabay sa maikling panalangin ito. Sabihin natin lahat, Panginoong Hesus, hindi ko nga po alam kung aling landas ang aking pipiliin. Ayoko pong magkamali. Kailangan ko po ang iyong guidance. Patawarin mo po ako sa mga naiisip kong
labag sa kalooban mo. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. At sa aking puso, pinapayagan kita na maghari at maging manggagamot at maging Diyos ng aking buhay. Ako na lamang po ang mananalangin, pagpalain ang lahat ng nakinig, abutin po ng inyong mahabang kamay, lalo na po yung mga nakatayo sa crossroad. Hindi po nila alam ang kanilang gagawin. At naway marinig nila, hindi ang tinig ng kaaway, hindi ang boses ng mundo. Ang marinig nila ay ang tinig ng makapangyarihan Diyos. Pagpalain ang lahat ng Waipan family na kasama ngayong oras na ito. Ang mga walang trabaho pero may visa pa, magbubukas po kayo ng pintuan. At yung mga na-retain, mababalik po at nabawasan ng sweldo, mababalik po ang kanilang mga sweldo. At dalangin ko rin naman, yung mga may mga pinagkakautangan, tutulungan mo sila makabayan. At yung mga nanghihina at naguguluhan na, sila'y iyong tutulungan at sila'y iyong aabutin. Pagpalain din ng mga may karamdaman at naway walang OFW sa Dubai ang tamaan ng virus. Lagi silang ingatan, lagi silang gabayan, sila na isa sa mga bayani ng bansang Pilipinas. Kaya pagpalain ang kanilang mga loved ones, pagpalain ang kanilang mga trabaho at mga naiisipan nila na gagawing desisyon sa mga huling araw. Sa iyo ko tinitiwala, pagpalain si Pastor Julius kasama ng kanyang mga leaders, kasama ng multimedia, kasama ng lahat ng mga nagse-celebrate ng Thanksgiving ngayong araw na ito. Walang pupurihin, walang sasambahin, kundi kayo lamang. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, at lahat ng mga hindi ko nabanggit, kayo po ang magpupuno at sasagot ng nasa ng kanilang puso. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay sabay-sabay na magsabi ng Amen. Praise the Lord! Kaya dalangin ko po na kayo'y napagpala, kayo pong lahat ay napalakas. Salamat, Pastor Julius, for the opportunity. Salamat, Waipan family. At naway loobin ng Diyos, hindi lang tayo sa digital platform magkasama, kundi isang araw makatayo uli ako sa inyong harapan at maging pagpapala. Namimiss ko na ang mga food sa Dubai. Once again, happy Thanksgiving sa Waipan family. God bless you and I love you with the love of the Lord. Bye-bye!